Ano po ba yung tamang attitude 'pag tayo po ay dinidisiplina ng ating Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy anniversary si Brother Joel and Sister Bebs. Nakikigalak po kami sa inyong anibersaryo and happy birthday rin po kay Belly Garcia. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Ehud. So, pinag-usapan po natin recently, pakita po natin 'tong chart natin 'no. Pinag-usapan kasi natin recently yung Book of Judges. So, sa Book of Judges po marami pong mga judges or mga hukom na pinapadala po yung ating Diyos upang iligtas ang bayan ng Israel. Now, dito po sa Promised Land, ito po yung division ng land 'no, at yung binigay ng Diyos yung lupang pangako para sa mga Israelita. Ganito po nila dinivide yung lupain. Now, nung unang panahon po nung sinakop nila Joshua itong lugar na ito, wala pa po silang hari. Actually, hindi naman talaga disenyo ng Diyos na magkaroon sila ng hari. Pero during that time, wala pang hari, pinamumunuan sila ng mga judges. Ang problema po yung cycle ng kanilang kasalanan, no? Yung kanilang pagrerebelde sa Diyos. So the cycle in the book of Judges, magrerebelde sila sa Diyos, paparusahan sila ng Diyos, papadalan sila ng ibang lahi yung sasakop sa kanila at papahirapan sila. Yung bayan ng Israel magsisisi. After nun, ire-rescue sila ng Diyos, and later on, pag meron silang kapayapaan, meron silang kaunlaran, babalik sila sa dati nilang kasalanan. So, rebellion, retribution, repentance, rescue, relapse, and the cycle goes on and on. Now, kahapon po pinag-aralan natin yung istorya po ni Othniel. So, si Othniel po, siya yung pinakaunang judge dito po sa Book of Judges at sinusundan po yon ni Ehud. Now, kahapon po pinag-usapan natin no, yung nagkaroon sila ng kaunlaran, nagkaroon sila ng kapayapaan. Sabi po rito sa verse 11, sa Judges chapter 3 po ito, no? Sabi dito, so the land had rest for 40 years. Nagkaroon ng kapahingahan yung lupang pangako. Then Othniel, the son of Kenaz, died. So namatay si Othniel. Ano pong kasunod? Verse 12, sabi dito, and the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel, because they had done what was evil in the sight of the Lord. So, yun na naman po yung cycle, no? Nagkaroon sila ng kaunlaran, kapayapaan, wala na namang problema, kinalimutan na naman nila si Lord, nanumbalik sila sa dati nilang mga gawain, dati nilang kasalanan, binalikan nila, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga karatig bayan, at dadaan na naman sila sa kaparusahan ng Diyos. So sabi dito, the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel. Kaya po ito po yung unang puntos natin ngayong araw. When we are under God's discipline. Now, ito po yung una nating puntos. God strengthens our oppressors. Napakabigat, no? Pero ito po ay hango doon sa principle natin sa Book of Judges. Sabi po rito, something na nakakatch ng attention ko, no, nung sinabi rito na the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel. So hindi lang pala ini-strengthen ng Diyos yung mga anak niya, no, pati yung mga mananampalataya. Hindi lang pala mga yung God's people yung ini-strengthen o pinapalakas ng Diyos o ini-empower ng Diyos. Pati pala yung oppressor, ini-empower ng Diyos sa panahon na yung kanyang bayan ay nagre-rebelde sa kanya. So isipin niyo po yan, no? Either ikaw ang i-empower ng Diyos o yung mga kalaban mo. O yung sitwasyon mo maging mahirap para sa'yo.
o maging gipit ka hanggang sa tumawag ka na naman sa Panginoon. So God strengthens our oppressors. Hindi ko alam exactly paano ina-apply yan sa mga buhay natin ngayon, no? Pero sa bayan ng Israel, yun yung ginagawa ng Diyos, yun yung cycle eh. God is strengthening the oppressors para ano? Para paghirapin ang sitwasyon ng bayan ng Israel. So sa atin, siguro maraming variety yan, no? Hindi naman tayo pinapasakop ng Diyos sa ibang bayan o hindi naman nagkakagera sa Pilipinas. Pero personally siguro, on a very personal level, siguro pag dumaan tayo sa disiplina ng Panginoon, yun yung mga panahon na para bang feeling natin, God is opposing us. Parang yung nangyayari sa sitwasyon natin, parang Lord, parang hindi kita kakampi Natural. Yung Diyos kasi hindi tayo kukonsintihin sa ating mga kasalanan. Pag nagre-rebelde tayo sa Diyos, hindi tayo kukonsintihin ng Diyos. Yun yung mga time na, God is strengthening the oppressors. Yung sitwasyon natin lalong humihirap, pero yan po ay pagpapalo ng Diyos. Pagpasalamat po natin pag pinapalo tayo ng Diyos. Again, sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 5 and 6. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. So pinagpapasalamat natin sa Panginoon pag dinidisiplina niya tayo sapagkat tayo ay minamahal niya. Kung tayo pinapalo ng Diyos, may pagdidisiplina, yun ay nangangahulugan na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. So God strengthens our oppressors. Number 2, God submits us to oppression. Sa case ng mga Israelita, sabi po rito, the Lord strengthens Eglon, the king of Moab, against Israel. Ang kasunod po nun, pinasailalim ng Diyos yung bayan ng Israel sa ilalim ni Eglon. Sabi po rito, verse 13, He gathered to himself the Ammonites and the Amalekites, and he went and defeated Israel. And they took possession of the city of palms. And the people of Israel served Eglon, the king of Moab, how many years? 18 years. 18 years of oppression. 18 years of subjugation. 18 years of suffering. Kapag po tayo ay hindi natin, for example, hindi natin ingatan yung sarili natin, pinili natin yung bisyo, minsan yung resulta ng bisyo, for example, nagkasakit tayo, chain smoker tayo, no? Nagkasakit tayo sa baga, disiplina ng Diyos yun eh. O kaya nagka-cancer tayo dahil sa sarili nating kagagawan, or hindi natin iniingatan yung sarili natin, kain tayo ng kain kahit mga bawal sa atin, tapos nagdusa tayo. Parte din yun ng, masasabi natin na parte din yun ng consequences or disiplina ng Diyos para sa atin. Now sa kanila, yun yung consequence ng kasalanan nila. 18 years of oppression. Kasi naman kayo, bayan ng Israel, pinipili nyo sumamba sa Diyos-Diyosa ng ibang bansa, ibang bayan. Lagi nyong pinagpapalit si Yahweh sa kay Baal, Asherah, at mga Diyos-Diyosa ng ibang bayan. So sige, yun pala gusto nyo, o sige, pasakop ko kayo sa Diyos, sa ibang bayan. So, yun yung consequence po ng kanilang kasalanan. So, sa atin din po, no, God submits us to oppression. And pangatlo po, God rescues us upon repentance. Ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin, nagmamahal sa atin, and the moment we repent, tinalikuran na ating mga kasalanan, meron pong pagsaklolo yung Diyos para sa atin. Kaya po sabi rito sa verse 15, Then the people of Israel cried out to the Lord, and the Lord raised up for them a deliverer, Ehud, the son of Gera the Benjamite, a left-handed man. Alam niyo po kung anong ginawa ni Ehud? Si Ehud po pumunta doon sa pinaka-teritoryo ng kalaban. Doon sa chamber mismo ng hari ni Eglon. At ito si Ehud, kaliwete po ito. Meron po siyang 18 inches na ginawa na panaksak, no? Tapos pinuntahan niya yung hari, kunyari magbibigay siya ng tribute. Tapos sabi niya sa mahal na hari, meron ako sekreto sasabihin sa inyo. Ito yung sinasabi ng
ni Yahweh, sinasabi ng Diyos sa inyo. Ang ginawa niya, sinaksak niya. Yung si Eglon, sobrang laki. Sabi ng Biblia, he's very fat. Na yung espada na isinaksak sa kanya, para bang, ah, parang nilunok lang nung tiyan. Sinaksak na yan, tapos naiwan pa yung espada nung yung panaksak, tapos umalis si Ehud. At si Ehud bumalik sa kanyang bayan, in-announce niya yung kanyang tagumpay, at he raised an army and he fought the rest of the enemies. So God rescues us upon repentance. Sa atin rin po, sa pagmamalasakit ng Diyos sa atin, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo po ay nililigtas niya rin. At kailangan lang po talaga nating magsisi. Kailangan lang talaga nating tumalikod sa ating mga kasalanan at damahin ang protection ng Diyos every time we, kapag nagsisi ka kasi, ang may experience mo na, protection ng Diyos. Ang may experience mo ay pabor ng Diyos. Kaya po sa application po natin, mga kapatid, number 1, repent early and quickly. Ito po yung dapat nating ginagawa. Pag nagkakasala tayo, pag nadulas tayo sa kasalanan, hindi na tayo nagsiswimming pa. Yung iba kasi, pag nadulas sa kasalanan, lalangoy-langoy pa, swimming pa, no? So, we have to repent early and quickly. Pag nagsisi tayo, yung pinakamaaga, pinakamabilis. Kumbaga, tayo mga Kristiyano dapat mabilis magsisi. So, hindi na natin kailangan pa yung mag-antay pa ng matagal bago pa talikuran yung ating mga kasalanan. So, we have to do it as earliest as possible. Number 2 po, be humble in accepting God's discipline. Kailangan po nating magpakumbaba pag dinidisiplina tayo ng ating Diyos. Minsan, ang ipapadala sa iyo ng Diyos yung nanay mo, yung tatay mo. Huwag na tayo magmatigas pa, no? Kapag kinakausap tayo ng nanay natin, tatay natin, isipin natin Diyos yung gumagamit sa kanila para i-correct tayo. Kailangan lang natin magpakumbaba. Kasi yung mga magulang naman natin, hindi naman nagnanais na mapahamak tayo. Yung Diyos din naman natin, hindi na nagnanais mapahamak tayo. Pagpasalamat natin kasi kinokorek pa nila tayo. Pagpasalamat natin kasi ginagamit sila ng Diyos para i-correct tayo. Minsan kasi ma-pride tayo eh. Lagi tayong mapagrebelde. Lagi tayong nakatingin sa mga tao. Lagi nating tinitingnan yung mga negative things na nagawa nila in the past. Lagi tayong Pero tandaan natin mga kapatid, kahit ano pang nagawa nila in the past, sipin mo, ginagamit sila ni Lord right now. And you have to humble yourself before them, before God. Number 3 po, remain under God's blessing and protection. Again, sabi po dito sa Hebrews chapter 12, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves. Kung ikaw dinidisiplina ka ng Diyos, pinapalo ka ng Diyos, pagpasalamat mo kasi minamahal ka niya. Nagmamalasakit siya sa iyo. At gusto ng Diyos manatili ka sa ilalim ng proteksyon at pagpapala at pabor ng Diyos. Hindi po gusto ng Diyos na konsintihin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po gusto ng Diyos na manatili tayo sa ating mga kasalanan at the same time, mananatili tayo sa pabor at pag-ibig ng Diyos. Hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Ang lahat ng sumusunod sa Diyos ay kailangang iwanan ang kanilang masamang gawain upang magpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. Sa ganung pagkakataon, tayo po ay makakadama at makakaranas ng pabor, ng pag-ibig, ng pag-aaruga ng ating Diyos. Hindi pwedeng pinipili mo yung kasalanan mo, tapos pro-protectionan ka pa ng Diyos, no? Hindi po ganon. Makikita po natin yan sa bahay ng Israel. No? Hindi sila kinonsinti ng Diyos. Lagi silang dinidisiplina ng Diyos. Para naman po sa ating discussion, what is the right attitude when God disciplines us? Patuloy po natin pag-usapan yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, Jesus is the greater Ehud. Pag-usapan po natin yan sa papanong paraan. Tayo po'y manalangin. Father God, when you discipline me, help me not to resist or complain. Remind me that even when you strengthen oppressors and allow hardships, you are still righteous and loving.
Keep me from pride and teach me to repent early and quickly. Give me a humble heart that accepts your correction without bitterness. Guard me from drifting further into sin and keep me under your blessing and protection. Thank you that you don't leave me in oppression, but rescue me when I turn back to you. Above all, thank you for Jesus, the greater Ehud, my true deliverer. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Nora. Thank you very much po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.